Treasure Hunting Weekend mga ka-TH, Lesson 101 tayo sa test dig. Ang aming pinuntahan ngayon ay test dig ng ating mga ka-TH. At ito yung na-detect ng kanilang mga gamit. Totoo naman talaga ng mga gamit ay makapag-detect. At hinukay nila of course kasi merong malakas na metal detection. Ang maganda kasi sa mga detector ay yung merong ID. Merong ID yung merong pipisilin mo at lalabas kung ano ang na-detect mo, precious ba o hindi, minerals ba o precious metal. Kapag precious metal, lahat na ng may halaga na metal, yung na-detect niyan. Pwedeng ginto, silver, o kahit mga platinum, kahit bronze, at iba pang klaseng precious metal. Well, bakit nga ba nagdi-detect ang mga bato paghukay niyo mga ka-TH? Kasi ang nahukay nila ka-TH ay dalawang bato na nag-interlock. Karamihan talaga ng na-detect ko rin noon ay mga interlocking rocks. Kapag interlocking rocks sa 1 meter to 2 meters deep, ito yung mga malaking big boulder na mas malaki pa sa ulo ng tao na nagpatong-patong. Ang ganyang klaseng mga bato kapag nagpatong-patong na, pwedeng marker yan ng treasure. Pero pwede ring natural lang yan na nagpatong-patong. At kapag nagpatong-patong ng mga bato sa ilalim ng lupa, ay malakas na ang detection nito. Kaya napagkamalan palagi natin na mayroong treasure sa baba nito or sa ilalim. At sa buong area ay kung mayroong nag-interlocking na mga bato sa ilalim ng lupa, sa buong area ay isa lamang na portion ng area na mayroong nag-interlocks na mga bato. Yun na area ang pinakamalakas na mag-detect sa lahat ng klaseng kagamitan. It's either electronics or manual na mga gamit ay malakas humigop ng signal ang mga interlocking rocks. Yan ay ayon sa aking experience mga katiyats. Siyempre marami na tayong napahukay ng mga nag-detect na test dig at nang matest dig ay yun nung palagi nating nakikita ang mga interlocking rocks. So kaya ito gagawa tayo ng ilustrasyon para mas malinawan ito. Ito kasi ang parang tinatawag to na decoy. Ito yung tinatawag na decoy ng mga treasure hunter. Siyempre, nadidikoy tayo, di ba? Pero, merong man-made decoy at merong natural decoy. So, yan ang pag-usapan natin ngayon. So, ito ang ating ilustrasyon na ating panoorin. Okay, mga katiyat. So, halimbawa, ito yung surface ng lupa. Ayan. At sabihin natin ay merong marker na Japanese bamboo. Ito kasi yung napuntahan namin ngayon eh. Merong old century bamboo. Hindi siya Chinese pero century bamboo siya. So dito sa di kalayuan ay naghukay sila ka-TH ng 1 meter lang. At pagdating sa 1 meter ay merong nag-interlock or nagpatong-patong na tatlong bato na dalawang beses na malaki pa kaysa ulo. So kasing laki siya ng maliliit na baboy na biik. So ito yung tatlong bato. At binibiyak nga nila ang iba dyan dahil akala nila may laman. Kasi malakas siya mag-detect sa metal detector nila eh. Ang problema kasi sa metal detector, kapag bumili kayo ay siguraduhin nyo na merong identification button. Yung ma-identify niya kung non-ferrous or ferrous yung na-detect. Kasi kung ferrous, ibig sabihin iron. Ang mga bato kasi ay nag-detect yan na nababasa na iron. Kaya metal ang magrehistro. Pero yun pala ay bato. Maraming bato na malakas ang iron content. Meron ding mga bato na magnetic rocks na napagkamalan ng mga meteorite. At yun yung malakas mag-detect. Ngayon kung walang identification ng inyong identification button ng inyong detector at yun lang ang kanyang ma-detect, metal na mataas na reading na metal, hindi pa rin yun sigurado. Kasi metal pa rin eh.
Iba ka yung mahukay nyo ay mga pako na marami. Iba yung mga naitapon. O mga basurahan ng dilata. Marami yan sa bundok mga basurahan ng dilata. Yung mga nagniniyog sa bundok, which is mga karne norte at corn beef yung mga sardinas o biplop yung mga dilata na baon, tinatapon nila yung sa hukay nila. Kaya kung mapadaan ng ating detector doon, mag-detect siya. At hukay ng hukay tayo. Ngayon dito tayo sa tinatawag na mga decoy. Ito yung mga bato na nag-interlocks o hindi siya nag-iisa. Halimbawa sa lugar na ito, dito sa unahan ay mayroong nag-iisang bato at dito sa kanan ay mayroong tatlo na parehong nakabaon yan sa 1 meter mahigit. So kapag tatayo ka dito sa ibabaw at may hawak kang locator or manual na gamit katulad ng Japanese wand, pendulum o dowsing, ang dalawang ito ay parehong bato pero ang malakas mag-detect ay itong interlocking big rocks. So dito ka talaga ituturo. Ngayon kapag hinukay mo ay interlocking na mga bato, sasabihin mo na, aba, marker to kasi interlocking. Ngayon malaman nyo kung totoong marker itong mga interlocking rocks. Kasi bawat bato niyan ay it's either nilagyan niya ng butas na parang donut or dot siya na man-made. At meron silang nilalagay na karakter. It can be kanji or modified kanji. So pwedeng tatlong guhit, yung ganyan. Pwedeng katabi ng dot ay square or triangle. Pwede rin merong arrow lamang. Basta't ang bato na marker ng Hapon ay meron talaga silang minarka. At malalaman mo yan kapag may tool marks ang bato. So tingnan mabuti ang mga interlocking rocks. Kapag merong mga kanji sign na nakatatak or even square lang na butas or bilog na butas, so yan masasabi natin na sa baba niyan 2 to 3 meters sa baba niya ay nandito na ang item. Ang hinahanap natin ay giveaway lang, hindi yung malalim. So expected ang giveaway ay matagpuan sa 2 meters, pwedeng sa 3, pwedeng sa 4, at pinakamalalim niyan ay 7 meters. Pinakamalalim na ito. So karamihan talaga niyan ay dito lang yan sa 2 to 3. Kapag meron talaga mga kababayan. At kapag lumampas na kayo ng 7 meters na wala, ay itigil nyo na kasi wala na yan. At kung tamang entrance man yung napasok nyo, ang natumbok nyo ay hindi giveaway kundi baka entrance to the big deposit. At alam naman natin, ang entrance to big deposit ay 14 meters deep. Vertical yan. Ito yan, 14 meters vertical bago siya gagawa ng parang hagdan na slanting. And then, gagawa naman siya ng horizontal. So kapag ganyan mga big deposit, aabot siya sa almost 30 meters or 30 meters deep underground. At yan ay hindi na yan madetect pa ng mga kagamitan. Huwag kayong maniwala na yung mga scanner ay makaabot pa yan ng 30 meters, hindi na. Mabuti pa yung mga dowsing tsaka pendulum. Kasi nahihigop ang dowsing ng enerhiya ng nakabaong kayamanan eh. Ancient kasi yan, kaya tinatawag na divine tools ang dowsing at pendulum. Ginagamit yan sa Amerika, sa Europa, hindi lang sa Pilipinas. Itong mga scanner natin na nabibili, sinasabi nila na aabot daw sa 40 meters. Nag-research ako sa internet. Gaano ba talaga kalalim ang ma-detect ng mga scanners? According sa mga company, ay makapag-detect daw ng 40 meters deep ang mga scanners na binibenta nila. Pero ang katotohanan niyan ay 40 feet lamang. So, 40 feet divided by 3. So, pinakamalalim ng 12 meters na ma-detect ng scanner. So, hindi niya ma-detect ang mga big deposit.
ng mga scanners na yan na nabibili natin. Yan ang katotohanan yan. Yung sa akin nga na Nukta Geotech, yung Nukta Geotech ko, sabi sa manual, sabi ng nagbenta na aabot ng 15 meters. 15 meters. Yun pala, hindi meters. Baka feet. Kasi sinukat ko siya sa actual, nagbaon ako ng mga bagay na mag-detect, ay hanggang 5 meters lang ang ma-detect niya. Pero sa manual niya nakalagay na 15 meters. Excuse me. So, ganun yun mga ka-TH. Huwag kayong maniwala dun sa makikita nyo sa manual na aabot daw siya ng 60 meters, 2,000 meters daw, horizontal, yung mga locator. Hindi yan totoo. Sinubukan ko na yan lahat. Nakikita nyo noon, may gamit ako na LB16. Yun, sinubukan ko na rin yun, mga ka-TH. So, ayan, sa mapa, makikita natin ang marami kasi akong tinatagong mga mapa na hindi original, baka sabihin nyo original, na mga Xerox lang din. At nakikita ko ang pinakamababaw na bunker ay 30 meters deep. And then merong mga bunker na umabot talaga ng 200 meters deep. Ay hindi na yun maabot talaga ng scanner. Pero yung ating dowsing, sa awa ng Diyos, at yung ating mga pendulum, nakakaabot yan. Kasi divine tool yan. Ang Diyos ang magtuturo niyan. At tested ang mga yan, mga ka-TH. Ako meron na akong nalocate na dalawang legit site. Yung isa ay na-operate na. At nakikita na yung lahat ng sign na positive sa ilalim. So, totoo siya. Pero, hindi na pinakita ng may-ari kung itinuloy pa niya o hindi na. At hindi na siya nag-message. Pangalawa, ay ganun din, napaka-legit. Sasabihin ko lang sa inyo, hindi ko na-i-vlog yun, hindi ko binablog, baka may makakita na mga hapon, sabihin na ako na hits ni Surigao-san. Hindi ko pinapakita sa vlog yung dalawang legit na site. Yung isa, wala na yun. Hindi na ako doon kasali. Kasi wala nang contact. Itong isa, ay pwede pa akong kasali. Ang nakalocate niyan ay dowsing . Pero meron siyang, makikita mo talaga kung saan magturo ang dowsing. Merong mga marka. Yung na-dowsing ko na positive, may matay. Dalawang mata yung naituro ng dowsing. And then, yung mata nakatingin sa tuka ng ibon, bato na mukhang ibon ang ulo. Malaki, nakatusok sa lupa yung tuka. At nang idowsing ko yung tuka, doon talaga sa tuka. At pagukay doon sa may tuka ay okay. Lahat ng positive man-made nandun. Kaya bilib na bilib ako sa dowsing. Pero hindi yan nakukuha ng isang linggo, isang buwan sa pag-practice. Kailangan talaga ng practice, paniniwala, at dasal, at malinis ang isip mo. Malinis ang isip. Malinis ang puso. Chosen lang ang mga niyan . Maraming nag-practice niyan pero hindi nila makuha. Kasi iba ang energy nila, iba ang iniisip. Divine tool kasi yan, kailangan malinis ang isip ng tao na humahawak ng ganyang mga tools. Okay, so balik tayo dito sa ating ehemplo, sa example, mga ka-TH. So ito, kulayan natin ng pink . So dito, interlocking rocks. Sa kabila, nag-iisang rock, pero malaki rin siya. Kapag i-detect mo yan, dowsing man at pendulum, ito talaga ang hihigop ng kagamitan. Itong interlocking. So, paano malaman kung ang interlocking rocks ay sign ng treasure ng hapon? Kailangan tingnan ng bawat bato
Kung merong butas, merong marka na square, triangle or bilog, or mga kanji sign na hindi nyo naintindihan, yan, marker na yan at magpatuloy na sa baba. Okay, pagdating sa baba, meron na kayong makita dyan. Mga bato na talagang kinarb, pinorma. Kung hindi man bato, basag na jars, basag na buti, basag na plato, o kagamitan mismo ng hapon. So, pang-giveaway lang to, mga katiyats na analysis. Okay, so ito yung itsura sa ilalim ng lupa niyan. At kapag walang interlocking rocks at dalawang bato lang ang meron sa lugar, so halimbawa dito sa kanan ay malaking bato kasing laki ng kalabaw. And then dito sa kaliwa ay kasing laki lang ng aso na bato. Parehong nakabaon sila. Kapag nakabaon na ang bato ng matagal sa lupa, magiging magnetic na siya. At malakas na yan mag-detect. Ngayon kung tatayo ka dito sa gitna, na may hawak kang dowsing o pendulum o locator, kahit yung mga Tesla, maraming gumagamit ngayon ng Tesla. Pareho lang yan sa AKS. Kapag natapat kayo sa mga ganito, dito, iikot siya, pero hindi gaanong malakas. Pagpunta mo rito, kasi malaking bato, marami siyang laman na mineral, so malakas talagang ikot sa malaking bato. At kung gagamitin mo ng pendulum, ang pendulum dito rin magtuturo sa malaking bato. Kung gagamit ka ng dowsing, dito rin yan magtuturo sa malaking bato kaysa dito sa maliit. So ganun yun. Ngayon, ibang senaryo tayo sa kulay blue. Tinuturo ko na sa inyo lahat mga katiyats ang alam ko sa pag-detect. So halimbawa dito, bato na mineralized rock, magnetic, malakas mag-detect. Parang mature dito, bato rin. Sabihin natin interlocking, malakas mag-detect, may mineral siya. So parehong mag-detect yan. Ngayon merong totoong treasure sa may bandang south. Ito, kulayan natin ng yellow. Treasure ito, treasure box. Ngayon kapag tatayo ka dito sa gitna, ang tanong, mag-detect pa ba itong malaking bato na interlocking? Mag-detect pa ba itong malaking bato na may minerals? Ang sagot ay mag-detect yan, pero mahina. Ang talagang malakas mag-detect ay ito. So kapag gagamit ka ng pendulum, ang unang hihigupin ng pendulum ay itong malaking totoong ginto. So it's a puwera na itong dalawa. Ngayon kung gagamit ka ng mga AKS o Tesla, sensitive kasi yan. Kapag napadaan ka dito sa bato na may minerals, iikot yan. Napadaan ka sa bato na interlocking, iikot pa rin yan. Mapadaan ka sa totoong ginto, iikot pa rin yan. So maliligaw ka na yan, umiikot na lahat eh. Kaya kung napansin nyo, hindi gaano ako gumagamit ng electronics ngayon kasi napaka-sensitive niya. Dito na ako sa dowsing kasi master ko na ito. So alam ko na kung gaano kalakas sumatak ang bato at gaano kalakas sumatak ang mga precious na mga gamit na ibinaon katulad ng ginto, mga kababayan. So yan lang ang aking may bahagi sa inyo tungkol sa paghanap ng nakabaw na kayamanan. Ang decoy ay palaging nandyan. Ang decoy can be, pwedeng nilagay talaga yan ng hapon ng mga bato para maligaw tayo, at meron ding decoy na natural lamang na nandyan na talaga siya. At siya ay nanggugulo sa pag-detect. Okay, ako'y magpapaalam na maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.